Hindi dahil sa reliyon. Wala tayong reliyon, tayo nalilito dahil mahal tayo ng Diyos. Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kagandang loob at awa sa atin. At Diyos ang nagdala sa atin sapagkat gusto niyang iparanas sa bawat isa ang kanyang pag-ibig at kagandang loob at sabihin sa iyo na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Walang reliyon kundi si Jesus Christ lang. Amen. Okay. Bilang mga anak ng Diyos, kayo ba'y nagagalak kayo? Nagagalak ba kayo? Si Jordan lang yata nagagalak dito. Hallelujah. O, dyan lang kayo. Yung mga tumutugtog dyan. Okay. Saan ka kinig? Diyan ka lang. Steady ka lang dyan kasi titirahin natin mamaya yung praise. Okay. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Okay. 2024, medyo talagang pasama ng pasama ang mundo. Shy. Okay. Alam niyo, kaya nga nilikha ng Diyos ang tao mula sa bata para yung mga matatanda medyo masaya. Di ba? Kayo ba'y galak na galak sa Diyos? Ilan sa inyo dito yung mga anak ng Diyos at isang araw kayo ay nananampalataya at umaasa na makakatagpo kayo ng Panginoong Jesucristo at makakasama siya ng walang hanggan. At mag-aaring kasama siya. Gusto ko makita yung mga kamay niya. O ayaw ninyo? Kasi dalawa lang naman yan eh. Jesus Christ o Antichrist. Kanino ka sasama? Kanino? Okay, now. Malapit na yan. Malapit na tayo dyan. 2024 at ang programa ng United Nations 2030, hindi na ganito ang mundo. Pero bago mangyari yan, bago mag-take over sa Antichrist, lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, dadagitin muna ng Panginoon at ang Holy Spirit ang magdadala upang salubungin natin ang Panginoong Jesucristo sa alapaap upang makasama natin siya ng walang hanggan. Kaya yung katawan ninyo yan, papalitan ito ng Diyos nang hindi na masisira. Now, 2 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4. Kaya dapat excited ang lahat. Waiting for Jesus Christ. At habang tayo nag-journey dito sa mundong ito, ang focus natin palagi walang iba kundi si Jesus. Okay? Makinig. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, ano man ang kalagayan ng buhay mo, ang focus mo lamang walang iba kundi si Jesus. Hindi pera, hindi yung pleasure, not money, not pleasure. Bakit? Sa huling mga araw, sinabi ng Panginoon, in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of themselves, makasarili ang mga tao. Lovers of money more than lovers of God. Lovers of pleasure more than lovers of God. And so, ano ang kailangan mong gawin? Draw near to God. Ilapit mo nang ilapit ang buhay mo sa Diyos. Okay, 1 Thessalonians chapter 4. Reading from verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. And so, ang Diyos ay nagpapahayag through the Apostle Paul. Sa Amplified Version, for this we declare to you by the Lord's own word, that we who are alive and remain until the coming of the Lord shall in no way proceed into His presence, or have any advantage at all over those who have previously fallen asleep in Him in death. Ibig sabihin yung mga namatay na na-born again, sila yung unang bubuhayin. Si Mami, Sister Nemia, Sister Belen, at sa kung sino pa man ang nauna ng namatay na anak ng Diyos, sila yung unang bubuhayin. At tayo ngayon, sinabi ng Panginoon, yung mga buhay pa, ilang kayo dito siguradong makakasama? Pakita sa kami yung sigurado.
Siyempre, pag sigurado ka, ibig sabihin, yung Holy Spirit nandiyan sa'yo, may mga disciples ni Jesus Christ sa'yo. Kasi may evidence yun eh. Okay, next verse. For the Lord Himself will descend. Bababa ang Panginoong Jesucristo. Kung papaano si Jesus Christ ay umakyat. Bakit? Umakyat si Jesus Christ, nakita ba siya? Yes. Acts chapter 1. No, umakyat si Jesus Christ, nakita siya ng buong mundo. Kaya hindi yan kwento, hindi kwento-kwento ang tungkol kay Jesus. This is power. Ito ay kapangyarihan. At ito ang katotohanan at walang po pwedeng tawag dito, nobody can thwart, nobody can distort that. Okay, Acts chapter 1. Pagkat mahalaga masyado ng isang tao, we need to live ayon sa itinakda ng Diyos na kanyang programa. Hindi sa atin, hindi sa mundo, hindi sa school, hindi sa kumpanya, hindi sa gobyerno, but in accordance to His plan and purpose. The former account which I prepared, O Theophilus, I made a continuous report dealing with all the things which Jesus began to do and to teach. Until the day when He ascended after He, through the Holy Spirit, had instructed and commanded the apostles, special messengers, whom He had chosen. Next verse. To them also He showed Himself alive after His passion, His suffering in the garden and on the cross, by a series of many convincing demonstrations, unquestionable evidences, and infallible proofs, appearing to them during 40 days and taking to them about the things of the kingdom of God. Next verse. And while in their company and eating with them, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, of which He said, you have heard me speak. For John baptized with water, but not many days from now, you shall be baptized with introduced into the Holy Spirit. Now, mahalaga, matapos na maging anak ka ng Diyos, dapat ang isip mo, hindi ka naging anak ng Diyos para magkaroon ka ng trabaho, negosyo, pera. No? Hindi. Don't be materialistic. Huwag kang maging materialistic, bagamat gusto ng Diyos ng munlad ang buhay mo. Gusto mong malaman ninyo tungkol sa prosperity. Ang tunay na prosperity ay lalo kang ilalapit sa Diyos. Hindi yung katawan mo ang gumagawa. No. No, it's not by the work of man. But the true prosperity will draw you more closer to God. That is a real prosperity. Next verse. So when they were assembled, they asked Him, Lord, is this the time when you will reestablish the kingdom and restore it to Israel? He said to them, it is not for you to become acquainted with and know what time brings the things and events of time and their definite periods or fixed years and seasons, the critical niche in time, which the Father has appointed, fixed, and reserved by His own choice and authority and personal power. Next verse. But you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and in the uttermost part of the earth. And so, si Jesus Christ na umakyat sa langit, nakita siya. Nakita siya na maraming tao, the whole world saw Him. Kaya nga, ang ginawa ni Lucifer, ginamit, una, ang Roman Empire. Dinaya nila ang mga tao, pinahirapan ang tao through religion. At yan nagsimula ang lahat ng mga religion, lalo na yung mga giant religions. Diyan nagsimula sa Roma. Diyan nagsimula ang Islam, diyan nagsimula ang Roman Catholic, sila rin ang gumawa, Hindu, Buddhist, lahat ng iyan. Ano ang purpose? To confuse the people.
So I hope bawat isa na nandito ngayon, kayo'y dinala ng Diyos dahil mahal kayo ng Diyos. And we love you. Ayaw namin na mapahamak ang buhay ninyo pagdating ng takdang panahon. We want you to see Jesus Christ and be with Him and all the brethren to live and to reign with Jesus Christ forever and ever. Na tayong lahat ay magkakasama, na maghaharing kasama ang Panginoong Jesucristo ng walang katapusan. Excited ba kayo dyan? Okay, gusto niyo ba yun? Hallelujah. Yung walang buhok, magkakaroon kayo ng buhok. Don't worry. Bishop Tuloy nga, tingnan mo yan. Lahat. Walang ngipin, magkakaroon kayo ng ngipin. Maiksi ang ilong nyo, palalaki yung ilong nyo. Okay? Sabi mo sa katabi, kaya yung sama ng loob mo kamo sa yung tatay, nanay, kapatid, huwag ka nang magkaroon ng sama ng loob. Love them. Sabi mo, love them. Love them. Sama ang loob mo sa kapitbahay mo dahil hindi ka pinahiram, love them. Sabi mo, love them. Love them. Now, in the book of Matthew chapter 25, make sure, bakit? Kailangan makinig kayo mabuti. Ang Diyos, mahal niya ang lahat ng tao. Kaya sinabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So ito yung sinasabi ng Panginoon. But everybody must realize kung ano ang kondisyon mo bilang tao, whether you are uneducated, rich and poor, sino ka man dyan, in the sight of God, you are outcast. Ikaw ay walang halaga sa Diyos. But, in fact, maraming encounter ng Panginoong Hesus na trinato niya ang mga tao na katulad ng mga aso at mga baboy. Pero nung dumating si Jesus Christ, inialay niya ang kanyang buong buhay upang ang lahat ng tao ay maaari nang makapanumbalik sa Diyos through Jesus Christ. Through the redemptive work of Jesus Christ. Inialay niya ang kanyang buong katawan. So hindi ka pwedeng maligtas dahil mabait ka. Hindi ka maliligtas dahil may pinag-aralan ka. Hindi ka maliligtas dahil may position ka. Hindi ka maliligtas dahil gumagawa ka ng mabuti. Hindi. Maliligtas ka lamang is because of the mercy of God. That's the grace of God. In the book of Titus, ang tao ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng awa ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, save us by the washing and regeneration of the Holy Ghost. Paano kang naligtas? Paano maliligtas ang tao? Dahil lamang sa awa ng Diyos. Kapag hindi nag-apply ang awa ng Diyos sa tao, hindi siya maaaring maligtas. Kaya ang bawat tao na nakatanggap ng awa ng Diyos, ang tao ito masunurin sa Diyos. At sasabihin, Lord, ang buhay ko sa iyo lamang ito, Panginoon. At ano man ang gusto mong gawin sa buhay na ito, Panginoon, gawin mo sa akin, Panginoon. Hindi yung awa ng Diyos ay panay material na bagay lang. Hindi ganun ang Diyos. So naligtas ang tao sa pamamagitan lamang ng awa ng Diyos. Paano kailangan makumbinsi ang Diyos na maawa siya sa tao? Paano makukumbinsi ang Diyos? Kailan dumating ka sa point of realization na kahit ikaw nag-aral, mabait kang tao, tahimik ka, papunta kang impyerno. At wala kang pag-asa dyan. And so, ang requirement kayo ng Panginoon, si Jesus Christ ay dumating. Mula sa langit, taglay niya ang banal na dugo ng Diyos, pati ang katawan ng Diyos. Inialay niya ito sa lahat ng tao upang ang sinuman nagagawa ng kanyang decision matapos na ma-realize niya na siya pala ay walang saysay sa harapan ng Diyos. Na siya pala ay papunta sa kapahamakan for eternity in the lake of fire. So, dumating sa pointos na ang kagandang loob ng Diyos ay kanyang maranasan. Sinabi niya, ayaw ko na po ang buhay na ganito. Ano man ang mayroon ako, hindi na ito mahalaga. Nais ko po, Panginoon, makapanumbalik na dyan sa iyo. So ito ang sinasabi ng Panginoon in the book of Acts, chapter 3, verse 19. Kailangan ng taong magbago na siya.
Ibig sabihin, hindi ikaw masusunod na. Mabait ka man, napakaraming mga tao, pero disobedient sila sa Diyos. Unfruitful ang kanilang mga buhay. They're not doing anything in the kingdom of God. Dahil hindi pa sila tunay na anak ng Diyos. Lumalapit lang sila sa Diyos for healing, for protection, at para sa kanilang mga pangangailangan. Hindi ito dapat ang maging motibo. Repent ye therefore, meaning turn away. Magbago ka na ng kultura mo. Galing to sa magulang mo, magbago ka na. Galing to sa pinag-aralan mo, magbago ka na. Ano ang ilalagay mo pag nagbago ka? Take the mind of Christ, the attitude, the character of Jesus Christ. And then, be converted to Him. Ibig sabihin, siya talaga ang maging Panginoon mo. Hindi ikaw masusunod. Hindi magulang mo. Kaya nga sinabi ng Ephesians, sabi niya, children, obey your parents in the Lord. Sino yung parents mo sa Panginoon? Yung pastor mo, yung bishop mo, yung apostle. That's your parents in the Lord. Pangalawa, sinabi niya, honor thy father and mother. Tama lang, naigalang mo yung tatay at nanay mo. But when it comes to obedience, you have to obey the men and the women of God. Why? Because they have the wisdom of God. Nasa kanila ang direksyon ng Diyos para sa buhay mo. Wala yan sa magulang mo. Why? Dahil ang magulang mo bilang tao, konsentidor yan. Masyadong selfish yan. Maraming mga pamilya na magulong, maraming pamilya, magandang banding nila, pero mga disobedient ito sa Diyos. So iba yan. There's a difference between your father and mother and your parents in the Lord. Your parents in the Lord, ulitin ko, your pastor, your bishop, and your apostle. Ito yung mga parents mo in the Lord. Napakiklikan mo na in the book of Ephesians. With your respect naman para sa mga magulang, hindi upang kayo ay i-disrespect. Pero gusto ng Diyos na bawat isa maunawaan ninyo ito. Children, obey your parents in the Lord. Tingnan niyo mabuti. Your parents in the Lord. Meaning, sino itong parents in the Lord? Your pastor, your bishops, your apostle or prophets. Next verse. Number 2, honor thy father and mother. So igalang mo yung nanay at tatay mo, which is the first commandment with promise. Para maintindihan ng lahat yan. Pumunta ka na lang naman doon, susunod ka naman sa sinabi ng pastor mo. So, bawat parents, maintindihan niyo ito. Yung pagkakahiwalay niyan. You as parents, mga magulang, mga tatay, ang concern mo lang yan para sa kanyang katawan. Pero wala kang alam tungkol sa kanyang kaluluwa, tungkol sa pagkakatawag at design ng Diyos sa kanya. Maging sa buhay mo, wala kang alam dyan. Ang alam mo lang, pakainin, palakihin, pag-aralin. Pag nakatapos, yun na. Hanggang doon ka lang. So, hanggang doon lang ang role ng magulang. Mas mabigat ang role ng mga parents in the Lord. Why? Pananagutan nila pati ang kaluluwa mo hanggang sa darating na panahon. Ang magulang mo, pananagutan lang nila ang iyong katawan. Pero ang iyong pastor, ang iyong bishop, ang iyong apostol, ang pananagutan ay kaluluwa mo araw at gabi. So, mahalaga na ang pakikinig mo sa Diyos, sumunod ka doon sa iyong pastor, bishops, your apostles, prophets. Bakit? Kasi maaring mapahamak ang buhay mo without these people. Then next, balik na tayo doon. Saan ba yung sinabi ko kanina? Ha? Okay, Matthew chapter 25. Okay, hallelujah. Verse 1. Tingnan niyo, may dalawang klase ng tao na nasa loob ng congregation. Number 1, yung taong nagsasabing anak ng Diyos but they don't have the Holy Spirit. Ang tao na walang Holy Spirit, hindi anak ng Diyos yan. At may proof ang tao na may Holy Spirit. Why? Number 1, may tatak ng Holy Spirit para sa kanyang kaligtasan. Number 2, sasabihin ng Holy Spirit sa kanya na siya ay anak ng Diyos. There will always be a witness between the Holy Spirit and the human spirit in the book of Romans na ikaw ay anak ng Diyos. Number 3, okay,
the Holy Spirit will set you free from that nature of sin. Nature na galing sa tatay-nanay mo, nature mo na galing sa sistema ng mundo, gapos ka palagi yan, so the Holy Spirit will set you free. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. And in verse 18, the Holy Spirit will transform you into the image of Jesus Christ, meaning the Holy Spirit will begin to impart to you the mind, the character, the attitude, and the principle of Jesus Christ. Nakita niyo yan? Upang sa gayon, maganap yung gusto ng Diyos sa iyo, hindi yung gusto mo. Ano ba ang gusto sa iyo ng Diyos? Make them my disciples. Para kung saan ka man, estudyante ka man, wala ka mang trabaho, housewife ka man, o kaya may trabaho ka, o kaya negosyante ka, mga kasama mo man dyan, pinadala ka ng Diyos dyan para gawing alagad ni Jesus Christ ang mga tao na nandigan. So that's the work of the Holy Spirit in one's life. Then, tingnan nyo mabuti. Pupunta tayo yan. So ngayon tingnan nyo. Matthew chapter 25 verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. 10. Dalawang klase ito. These are the people inside the congregation. Alam nyo, madalas kong sinasabi sa inyo, ang aking panalangin palagi, pag tunog ng trompeta ng Diyos, walang maiiwan para salubungin ng Panginoon. Mula sa mga bata, kabataan at mga adults. But we will be with the Lord Jesus Christ forever and ever. Pero ano nga bang magagawa ko? Lahat ng decision ay nasa individual na tao. It depends on what decision you make. Kung anong decision na ginawa mo. Kung ang decision mo para sa iyong sarili yan, wala akong magagawa. I cannot force, I cannot guarantee your salvation. Hindi ako pwedeng magbigay ng garantiya sa kaligtasan ng kahit sino pa man. It is you and Jesus Christ. Ikaw at ang Panginoong Jesucristo lamang yan. So mag-usap kayo. And ang Diyos magbibigay ng approval yan kung totoo ka o hindi. Hindi ako. My job is just to implement the Word of God. My job is to preach the Word of God. My job is to bring you to the feet of Jesus Christ. My job is to tell you about the Holy Spirit. My job is to present you to the Lord Jesus Christ. But, in making decision, nasa inyo pa rin yan. Wala akong karapatan. Maaring ma-rebuke kita, but still, the decision lies on you. Nasa iyo pa rin ang decision yan. Like Jesus Christ, maraming pinagaling ang Panginoon during His time. Marami siyang pinakain. Dumating yung panahon na nagagalit siya. Sabi niya, kayo naman kayo sumasama sa akin. Hindi dahil sa mahal niyo ako, kundi dahil lang sa pagkain. At that time kasi, mga tao, siyempre pagkain. Baka naman ikaw sumasama ka dahil lamang sa kagalingan, dahil lamang sa material na bagay. Now is the time for you to open your eyes and your understanding. Kinakailangan mamulat ka na ang Diyos ay hindi lamang pagkain. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The kingdom of God is not word, but power. Ang kaharian ng Diyos, which is ikaw yan. You are the kingdom of God. Kung anak ka ng Diyos, ikaw ang kaharian ng Diyos. And that kingdom na ikaw yan is not meat and drink. Hindi dahil sa pagkain. Hindi dahil sa inumin. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Meaning, yung katawan mo is the lamps. Ito yung lampara. Kaya nga sinabi ng Panginoon, examine yourself whether you are in the faith. Saliksigin ninyo inyong mga sarili kung kayo nga ba ay nasa tamang pananampalataya. Baka naman gumawa ka lang ng sarili mo. And 5 of them were wise and 5 were foolish. I hope lahat ng nandito ngayon, lahat ay wise. Wise ba kayo? Bakit 5 lang? Wise ba kayo? Parang mukhang gutom kayo. Okay. I hope lahat dito wise kayo. Paano ka naging wise? Dahil ikaw anak ka ng Diyos. May sinabi ang Panginoon, ang tao na matalino na may-ari ng bahay, hindi niya hayaan na gigibain ang kanyang bahay.
Hindi niya hayaan na pasukin siya ng magnanakaw. Yan ang matalinong tao. Next verse, okay? They that were foolish took their lungs. Ito yung katawan mo. So maybe you come here every Sunday, parang relihiyon. You come here every Sunday. Di ba ang mga taong relihiyoso, ay linggo na naman ngayon, magbabawas ako. Ano yan? Ginawa mong kubita. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Makinig kayo mabuti. I want to open the eyes of the heart of your understanding. Ang anak ng Diyos, hindi lang panglinggo yan. Hindi. Kasi sabi mo sa katiwi, hindi tayo relihiyoso. Hindi tayo relihiyon. Hindi tayo relihiyon. Ang relihiyon panglinggo lang. Anak ng Diyos, 24 hours a day. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Walang langis sa kanilang buhay. Wala. Sumaring nagpupuntang mga tao sa congregation. They clap their hands, they shout, they dance, they jump, but no oil. Walang langis. Ano yung langis? The Holy Ghost. Verse 4. But the wise took oil in their vessel with their lamps. May langis sila. Next verse. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Lahat sila inantok at nakatulog. Pag sinabing inantok, darating yung panahon, ang mga nangyayaring sa mundong ito, which is very strong instrument of the devil to deceive people. Kanina nga nabanggit ko kanina, anong nangyayari ngayon ginagawa ng devil? Number one, climate change, inaaliw. Government leaders, chaotic, economy, prosperous. So, inaaliw ang tao ngayon, more money, more pleasure, more pressure. So, ito ngayon. Hindi mo alam ngayon na ikaw inilalayo ka ngayon because of this. The devil always uses good things in your sight. Ang demonyo gagamit palagi ng mabuting bagay sa iyong paningin to deceive you. Ganon din ang ginawa niya kay Eva. Alam niyo ba, si Eva, siya ang larawan ng katawan ng tao because Adam was the living soul. So ang atake ng devil palagi is the outside, which is your body. Your eyes, your ears, yung nose mo, okay? Yung damdamin mo, okay? Yung lips mo. Yan ang gagamitin niya. Yan ang connection niya so that your soul, yung kaluluwa mo ay mapahamak sa impyerno. The devil cannot attack your soul. The devil will always attack your five senses to destroy your soul. Okay, ulitin ko. The devil will always connect with your five senses to bring your souls into the lake of fire. Naintindihan niyo ba? Galit ka? Oh, galit. Buti na yung sigurado tayo. Okay. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. The trumpet of God. Next verse. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps are gone out. Bigyan nyo kami ng langis ninyo, sapagkat kami walang langis. Makinig kayo mabuti. Ang magdadala sa tao sa rapture ay yung Holy Spirit. Hindi yung trabaho mo. Hindi yung pera mo. Hindi yung kabaitan mo. Only the Holy Spirit. Kahit anong close mo, makinig kayo mabuti. Tingnan nyo mabuti. Kahit gaano ka ka-close sa akin, hindi kita madadala. Walang reserba. Si Jesus, hindi niya nailigtas si Judas. Hindi. Tatandaan niyo palagi, it's between you and God. Hindi kita pwedeng bigyan ng langis.
Kasi yung langis na binigay sa akin ng Diyos, tamang-tama lang habang ako'y nandito sa mundo at hangin ng Diyos. I hope, bawat isa you have to crave for that. No more for the things of the world. Okay lang. If God can trust you with wealth of those words, praise the Lord. Be generous. Kasi yan ang calling ng Diyos sa bawat isa. Kanina nga umaga nasabi ko, ang tunay na prosperity will draw you more closer to God. Lalo kang ilalapit sa Diyos. Yan ang tunay na prosperity. And the fool said unto the wise, give us your oil. For our lamps are gone out. Walang laman. May langis ba kayo? Silo eh. Gano'ng karami? Now without the oil, wala kang pag-asa. Next verse. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but you go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Mayo kayo. Maghanap kayo kung may langis dyan. Sapagat ang langis na sa amin ay tamang-tama lang ito. Tamang-tama lang. Bakit mahalaga yung langis? Yan ang magdadala sa iyo sa rapture. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Pakiklik na yan sa Amplified Version. Walang ibang magdadala sa iyo upang salubungin ang Panginoong Jesucristo. Kung ngayon nga nahihirapan ka sa buhay na ito, lalo na pag naghari na ang Antichrist, wala kang kalayaan. At ang sino man na hindi magpapatatak kay Antichrist, papatayin ka rin. Wala kang mapupuntahan. Gusto mo ba yan? Yung iba nag-iisip, gusto, hindi, gusto. Okay. In Him, you also have heard the word of truth. The word of truth means Jesus Christ and the Word. The glad tidings, the gospel of your salvation. And have believed in and adhered to and relied on Him, were stamped with the seal of the long-promised Holy Spirit. Ang tunay, tinatakan ito ng Holy Spirit. So, ano bang evidence na ikaw ay nasa iyo ang Holy Spirit? Kanina nabanggit ko, the fruit of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. The fruit, love for God. Yung pag-ibig ng Diyos. Pagkat sinasabi ng Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. To love God and to love the people para gawing alagad sila ng Panginoon. Pero kung mahal mo lang ang sarili mo, there's no Holy Spirit inside. Kung sarili mo lang yan, you need to repent immediately. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan magbago ka na. In Him you also who have heard the word of truth, the good tidings, gospel of your salvation, and have believed in and adhered to and relied on Him, were stamped with the seal of the long-promised Holy Spirit. Oh God, Lord, thank you. Sabi ko nga every morning, thank you, Holy Spirit, because you dwell in my heart. Thank you, Holy Spirit, because it is you that reveals everything from God. Thank you, Holy Spirit, because it's you that gives me the continuous deliverance and transform me into the image of my Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, because it is you that operates in and out of my life. Thank you, Holy Spirit, because you show me things to come. Thank you, Holy Spirit, because it is you that brings into reality everything that the Lord Jesus Christ did for me at the cross of Calvary. Should I keep on talking to the Holy Spirit sapagkat nandito siya? Kaya nakadepende yan kung ano ang lumalabas sa bibig mo, doon malalaman kung sino ang nandyan sa iyo. And so, paggising sa umaga, I talk to the Holy Ghost. I said, Holy Spirit, I long to hear your voice. I long for your thoughts. I long for your fellowship. Bakit? Kasi si Jesus Christ ay nasa langit bodily. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo ay nasa langit pa, nakaupo po. Hinihintay pa natin ang pagtunog ng trumpita ng Diyos. At pagtunog ng trumpita, sa isang kisap mata, ang Holy Spirit na nasa atin
babaguhin yung katawan na natin ngayon. Wow! Yung katawan. Wala na ito. No more. Sa'yo na yan kasi maiwang ka. Maiwang ka ba, Kiret? Hindi ba? Ibigay mo sa iba. Baka si Louie. Pag nasira mo yan, Louie, palitan mo. See? In the twinkling of an eye, mapapalitan yung katawan mo sa isang kisat mata. Maging katulad sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Hindi na yan mamamatay, wala ng sakit. Hindi natatablan ng mga sakit, walang kamatayan. Maging katulad tayo ng katawan ni Jesus Christ at nakakasama niya. Ilan kaya sa inyo dito sigurado kayo? Mayroon bang patunay? God is a God of proof. He is not a God of kwento-kwento. God is a real God. Tunay yan. Tunay yan. Pag sinabing yes, yes. Pag sinabing pula-pula talaga yan. Okay. In Him you also who have heard the word of truth, the glad tidings, gospel of your salvation, and have believed in and heard to and relied on Him, were stamped. Tingnan yung past tense, ha? Stamped. Everybody say, stamped. Ilan sa inyo dito may tatak na? Kasi kung wala kang tatak ng Holy Spirit, tatatakan ka ni Antikristo ng iba. May tatak kayo ito si May. Parang wala pa. Labo pa to. Anong tinatak? Holy Spirit. Bakit? Next verse. Tingnan nyo mabuti. That the Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge, and the foretaste, the down payment on our heritage. Makinig kayo mabuti. Kaya ako ay ang may-ari sa akin si Jesus Christ. Bakit? May down payment na. Walang pwedeng gumalaw sa akin. Binayaran na ako, may down payment na ako. Kaya ang may-ari sa akin walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Bakit? Dahil converted ako sa Kanya, siyang may-ari sa akin, at bilang siya may-ari sa akin, may tatak ako ng Holy Spirit bilang pag-aari niya. Wala nang pwedeng kumuha pa sa akin, kundi si Jesus Christ lang. Amen. Ilan sa inyo dito ang may tatak ng Holy Spirit? Ilan? Kung wala pa, now is the time for you to repent. Pag hindi ka pa natatakan ng Holy Spirit, then your life is a waste. Walang saysay ang buhay na yan. Ang taong walang Holy Spirit, ang concern lamang nila ay ang mundo. Ang mga tao na walang Holy Spirit, ang concern lang nila ay material. Ang tao na walang Holy Spirit, ang concern lamang nila ay ang kanilang sariling kaligayahan. Ngunit ang bawat tao na may tatak ng Holy Spirit, ang kanilang concern, walang iba kundi si Jesus Christ at kaligtasan ng mga tao. Kaharian ng Diyos ang kanilang mga concern. Yan ang tunay na may tatak ng Holy Spirit. Yan ang unang ebidensya na makikita mo. Bawat tao na nasa kanilang Holy Spirit matapos na converted sila kay Jesus Christ, ang concern nila palagi walang iba kundi si Jesus Christ, the kingdom of God, the church, and the people. Dahil ang Holy Spirit ay pumipintig palagi sa kanilang mga puso na mahal ng Diyos ang mga taong ito at ayaw ng Diyos kumari na mapahamak. Kaya ang bawat tao na nasa kanilang Holy Spirit humahayo at ginagawang alagad ni Kristo ang mga tao na kanilang nakakasama. Kabayan? No human explanation or reason is accepted before God. Wala. Hallelujah. If you have the Holy Spirit, your concern is to sing praise. Praise. Praise.
Praise. Praise. Praise. Praise. Praise. Praise. Praise. Praise. Sandali. Huwag kayong maging kabayo na hindi pa pinapalo, takbo ng takbo. The Spirit is the guarantee of our inheritance. I hope lahat maging mula sa mga bata, dapat nasa inyo ito as a guarantee of your salvation. Para pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Hallelujah. I'm going to see the King and be with Him forever and ever. That the Spirit is the guarantee of our inheritance. The first fruits, the pledge, and the foretaste. The down payment. Mayroon na ba kang down payment sa inyo? Mayroon na ba down payment o iba pa ang may-ari sa inyo? Baka iba pa ang nakabili sa iyo. Kung ibang nakabili sa iyo, sabi mo, ayaw ko na. Dito ako. Gusto ko dito kay Jesus Christ. Gusto ko siyang magmay-ari sa akin. Hindi ikaw. Hindi ito, kundi si Jesus Christ. At ikaw, bibigyan kayo ng down payment. Sigurado ito. Ano ito? Holy Spirit. Iyan sa iyo nilong may Holy Spirit. Ha? The down payment on our heritage in anticipation of its full redemption. Ano yung full redemption? When the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. 1 Corinthians, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. And the dead in Christ shall rise first. We which are alive and remain shall be caught up together to meet the Lord in the air, and so shall be with Him forever and ever. Therefore, comfort one another, one with another with these words. Mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. And so, if you have the Holy Ghost, ang kaligayahan mo palagi, walang iba kundi si Jesus. Ang concern mo palagi is Jesus, the kingdom of God, the Word of God, and the people. Yan ang tunay na nasa kanila ang Holy Spirit. Do you have the Holy Spirit? Ilan sa inyo dito kaya may Holy Spirit? Bakit? Matthew chapter 25, balikan natin. Hallelujah. But the wise answered, saying, not so. Lest there be not enough for us and you, but you go the other, rather to them that sell, and buy for yourselves. Sino pang magbibinta niyan? Wala. Jesus Christ is the baptizer of the Holy Ghost. Siya lang nagbibigay niyan. At yan ay libre, hindi binabayaran yan. Binayaran na ni Jesus Christ. Next verse. And while they went to buy, tingnan nyo, kasi maraming mangyayari confusion sa mga tao, naiwan siya kasi yung nanay mo, yung tatay mo, kapatid mo, nawala na. Nawala. Hanapin mo ngayon, tawag-tawag ka ngayon. Bawat tawag mong sasagot, wala palang iba. Antikristo pala. Bakit? Kasi isi-centralize lahat ng communication. Kaya bilang mga anak ng Diyos, you are there to bring light to the people. Upang sa gayon, kahit papaano, ang mga tao, makalaya sila at madala sila sa Panginoong Jesucristo na siya lamang ang pag-asa ng bawat tao. It's not the money, not the wealth, but Jesus Christ. Bakit? Tingnan niyo mabuti, after the rapture and the tribulation, susunugin din ang buong mundo ito. Walang matitira kahit na sino, kahit ano pa. Walang matitira. During the Battle of Armageddon, walang matitira. And then after the Battle of Armageddon, bababa si Jesus Christ kasama ang mga anak niya for the final judgment. Lahat ng mga namatay na hindi anak ng Diyos from the creation up to that day, bubuhayin silang muli at dadalhin sila sa lake of fire. At dito naman ang mga tunay na anak ng Diyos, in the twinkling of an eye, magkakaroon ng new heavens and new earth. Ilan kaya sa inyong sasama? Si may tingin ko hindi, malungkot siya. Sayang naman, maiwan ko yung aking aso.
Maiwan ko yung aking baboy, maiwan ko yung aking bahay, maiwan ko yung aking sasakyan, yung aking bisikleta. Kasi bahala ka, gusto maiwan ka. Kaya nga, advice ko palagi, invest in the kingdom of God. Mag-invest tayo sa kingdom of God for the salvation of souls. Invest para sa discipleship. Mag-invest kayo. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Kita nyo? Sasarayan. Kasi once na naiwan ka sa rapture, wala ka ng pag-asa. You have to go through the tribulation with the mark of the Antichrist. Walang kaligtasan. Next verse. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Next verse. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Hindi ko kayo kilala. Ito ang sagot ni Jesus. Kahit ano bang pagmamakaawa ng tao sa oras na yan na maiwan ka. Bakit? Pagdating ng rapture, si Jesus Christ, hindi na siya tagapagligtas. Siya ay judge na siya. Hukom na siya. At ang paghahatol ng Panginoon, this is a righteous judgment. Ibig sabihin, from the very beginning, because of your disobedience to God, tapos na ang judgment sa iyo. Habang may panahon pa, repent. Repent. Huwag ka nang maghintay bukas. Repent. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Hindi kita kilala. At sasabihin mo, Lord, kasama ko nung mag-fasting. Lord, kasama ako sa youth. Lord, tinatawagan ko naman yung mga kaibigan ko. Lord, lagi naman akong nasa church every Sunday. Ang sagot ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Kaya nga madalas yung marinig sa akin, ang Hope Church, walang kapangyarihan upang iligtas ang kahit sino man. Ang sarili ko, sino mang mga pastors, walang kapangyarihan at karapatan upang iligtas ang kahit sino pa man. Jesus Christ is the only Savior. Siya lang. Siya lang. At ang bawat isa na lumalapit sa Diyos, kailangan magbago siya and be converted to Jesus Christ and make Him your Lord and God and Master. Na siya ang masusunod. Then Jesus Christ will give you the Holy Spirit that will enable you to obey and to love God more and more. Next verse. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Magbantay na kayo, sapagkat hindi nyo alam kung ano oras, anong araw darating ang Panginoon. Na dito tayo magtatapos muna sa ngayon. I hope bawat isa mayroon kayong isang lifetime decision. Lord, walang silbi itong buhay. Walang silbi pala itong trabaho, itong negosyo, kung mawawala din naman ako sa iyo. Walang silbi ang mga kayamanan ito, Panginoon, kung ako'y mapapahamak din. Tanging Panginoong Jesucristo lamang ang pag-asa ng buhay mo. And so sa umagang ito mga minama, itutuloy ko na natin ito next Sunday, God willing. About the Holy Spirit working in your life. I hope kasama nyo inyong mga kaibigan, mahal nyo sa buhay, kaklase. Why? Gusto ng Diyos na sila man ay maligtas. Gusto ng Diyos na sa paglalakbay sa ibabaw ng mundong ito, maging matagumpay sila. Hindi problema sa Diyos tungkol sa kasaganaan. In fact, gusto ng Diyos na umunlad ang buhay ng bawat isa. Ang problema nga lang, ang isip ng maraming tao, nakafocus lamang sila sa kayamanan. Why? Don't put your heart on the riches of this world. That will destroy you. That will destroy you. Huwag kang umasa dyan. Huwag mong ilagay ang iyong pananampalataya. Kaya ang sinabi ng Panginoon, cursed is he that put their trust in the riches of the world. Sumpain sila na inilalagak ang kanilang paniniwala, pananampalataya sa kayamanan ng mundo. But blessed are those who put their trust in the Lord.
Mapalad ang mga tao na naglalagak ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah. Oh God, kaya nga ako dito to praise the Lord. I have the Holy Ghost to praise the Lord. Come on! Hallelujah!